I-marinate ko muna yung atay ng manok sa toyo, oyster sauce. Maglagay din ako ng paminta. At lagyan ko na rin yan ng garlic powder. Ihalo at i-marinate ng mga at least 30 minutes. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Magpainit na rin ako ng mantika sa kawali at igisa ko na rin yung gulay na sayote. Ihalo hanggang sa mag half cook lang. At isunod ko na rin ilagay yung carrots. Ganun lang din, antayin lang natin mag half cook or magkaroon siya ng parang dark spots. At tanggalin muna natin yan sa kawali at ilagay sa bowl at isit aside. Sa disim na kawali, magdagdag ako ng kunting mantika at pan fry ko na rin yung binabad nating atay ng manok. Ihalo lang hanggang sa maluto o hanggang sa mag-reduce lang din yung sauce. At pagkatapos niyan, tanggalin ulit sa kawali at isit aside. Magpainit ulit ako ng mantika sa kawali at igisa ko na yung sibuyas. Ihalo lang hanggang sa maluto yung sibuyas o mag-translucent. At isunod ko na rin ilagay yung bawang. Ihalo lang din hanggang sa maglabas ng aroma yung bawang. At ilagay ko na yung karni ng baboy na pork liempo na hiniwa ko lang siya ng pa-bite size. Ihalo hanggang sa mag-iba na ang kulay o maglabas na rin siya ng sarili niyang mantika. Okay na tong ating karni. Timplahan ko na ng patis. Lagyan ko na rin ng toyo. At maglagay na rin ako ng oyster sauce. Lagyan ko na rin ng paminta. Ihalo lang din hanggang sa mag-reduce yung toyo at oyster sauce. Or hanggang sa talagang gisa natin ng mabuti yung ating karni. Kagaya niya, naglabas na rin siya ng sarili niyang mantika. At lagyan ko na yan ng tubig. Nakadepende yan ang dami ng tubig sa dami ng karni. Ang importante dyan, palubugin mo lang talaga siya sa tubig dahil sigurado yan, makakapalambot na yan sa karni. Takpan at isimmer, pahinaan yung apoy hanggang sa maluto yung karni at mag-reduce na rin yung sabaw. Sa puntong ito na okay na yung ating karne at nag-reduce na rin yung sabaw niya, ibalik ko na yung ginisa nating gulay. At takpan muna natin ulit dyan para masigurado talagang totally na maluto yung gulay dahil kanina half cook lang yung pagkaluto natin. At sa puntong ito na luto na rin yung gulay, isunod ko na rin ilagay yung repolyo. Ihalo lang din hanggang sa maluto lang din yung repolyo. Sa puntong ito, luto na rin yung ating mga gulay. Ibalik ko na rin yung pinan-fry natin kaninang atay ng manok. Ihalo lang at ready to serve na yan yung ating napakasarap na ginisang gulay with pork liempo at chicken liver. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!